let's get personal. Naririnig ko, wait, you're back in the dating game? Kalmado lang. Kasi pag pinipilit mo, minsan mas lalong hindi nagtutuloy-tuloy di ba? Teka muna, yung mga dinidate mo ba sa Pilipinas? Hello updaters and welcome. I'm Nelson Canlas. Talagang ni-request ko ito dahil alam naman natin na isa siya sa pinakamagaling na artista na kaibigan ko talaga. Napanood po natin siya at hinangaan bilang Sisa sa Maria Clara at Ibarra. Siyempre, napanood din natin siya recently sa Love Before Sunrise. Ang naging isang ata ng buhay ko. Yan. Please welcome Andrea Torres. Totoo naman kasi wala naman ako ibang friend na Ada. Ikaw lang. Uy, thank you. Wow! Yay! Oo. Gusto ko yan. At saka Para pag selosa po itong si Ada. Ayaw niya ng may ibang Ada na friend. Uy, pero totoo yan. Isa si Nelson sa talagang tumatak sa akin. Kasi di ba nga, lagi tayong may heart-to-heart talk bago magsimula ang taon. Totoo yan. Kasi nga, sabi ko nga, si Ada po kasi, isa siya doon sa mga kaibigan ko na hindi ko itinuturing na showbiz kaibigan. Totoo yan. Kasi yung personal yung mga usapan natin eh. Tsaka napupuna mo ko. Oo, di ba? Nasasabihan mo ako na ito dapat, ito hindi dapat, yung mga ganun. So, na-appreciate ko yun syempre kasi alam mo naman, hungry tayo sa growth. Gusto natin palaging every year may na-accomplish tayo. Importante rin marinig yung mga bagay na hindi naman okay sa'yo o dapat i-improve mo. Para at least nga, every year, may bago rin silang napapanood sa'yo. And pati sa personal mong buhay, meron kang bagong kumbaga na i-add sa personality mo. And speaking of mapapanood, sabi ko nga kanina, Love Before Sunrise yung huli ka namin napanood. Pero malapit na, mapapanood na namin yung movie na shoot mo sa Argentina at saka sa Pilipinas. Yung Passional. Yes. Tell me something February about this. 14. Oo, tinoon talaga Valentine's. namin. Oo, Valentine's Day. Kasi syempre, Passional. Love story talaga to. And ang naiiba sa kanya is, magkaiba kaming lahi, hindi mo rin maiisip na magtatagpo tong dalawang tao to. Makikita mo rin na ibang-iba yung ugali nila sa isa't isa at kung paano sila mag-a-adjust para, alam mo yun, mag-work yung relationship nila. Plus yung situation din, kasi na-stuck kami sa isang lugar. So, alam mo yun, ang dami mga factors. And what an experience. Ngayon nga parang binabalikan ko. Sabi ko, grabe, hindi ako makapaniwala na I think 2 weeks akong nag-shoot sa Argentina. And lahat bago. At pandemic pa nun, ha? Yes, at pandemic pa nun. At 40 hours para makarating ako doon. Wow! Talagang challenge. Challenge talaga. And akala nga namin, hindi namin maitutuloy kasi nga, syempre, ang layo-layo ng Argentina. And ang daming kailangan ayusin. Like you said, pandemic that time. Pero talagang pag para sa'yo and will ni Lord, mangyayari talaga. So I really feel na blessing tong project na to. And I pray na ma-appreciate ng lahat. Kasi of course, it's something different. Hindi siya yung usual na flavor natin ng mga Pinoy. Pero maganda rin kasi makapanood ng ganitong material, di ba? Iba naman. And ako bilang artista, na-appreciate ko rin yun na parang ibang atake naman. Sabi ko nga, ang dami ko natutunan kasi sanay ako dun sa malalaking, yung talagang drama, yung mga heavy na eksena. Dito ko na-experience yung oops, hindi dapat ganon. Lagi ako sinasabing, Kat, I don't like tears. Mga ganyan. Tsaka yung, oops, so kailangan yung... So, pigil na pigil. Pigil na pigil talaga. Tas mahirap yun, ha? Oo. Pero ang maganda kasi dito, yung director namin, siya rin yung writer eh. So talagang yung tiwala ako sa kanya nandun na, alam niya talaga more than anyone kasi vision niya to eh, di ba? And talagang respetado siya doon. Kahit yung mga tansya ko na parang, ay dito, parang dapat na talaga ibigay. Hindi pa rin. Sabi ko, kakaibang rin to Parang, pero nararamdaman mo rin and parang sumasabog din yung kalooban mo. So, ganun pala yun. Sabi ko nga, ganun pala yun sa kanila. And na-apply ko rin naman sa mga sumunod na trabaho ko. Tapos ang ganda-ganda, parang siyang painting yung movie. Ay, wow. Lalo na yung, ang ganda-ganda ng pagkakakuha nila both sa Argentina and sa Pilipinas. Kaya proud din ako kasi talagang lalo mong ma-appreciate yung bansa natin. Ang ganda-ganda talaga. Oo, hindi ka naman papayag na Argentina lang ipakita nila na maganda, di ba? Siyempre talaga, dinala mo sila sa Palawan.
Oo, pumunta kami ng Palawan. And first time ko rin that time makaikot sa Coron. So, na-amaze din talaga ako. Ang ganda-ganda, ang clear ng tubig. Paradise talaga. Sobra. Pero ito, needless to say, di ba, parang nakaadagdag sa growth mo as an actress. Kasi sabi ko nga, yung pinag-usapan natin kanina, iniisip ko pa lang, parang mas mahirap nga yung nagpipigil, di ba, ng sa eksena, kaysa yung ibigay na, di ba? And alam mo, natutuwa ako kasi nagkaroon ako ng family all the way in Argentina. Hanggang ngayon natawag nila sa akin, daughter. Ay, talaga? Tapos kinakamusta nila ako. Oo, ginigreet nila ako pag Christmas, mag-greet yan, New Year. Tapos nag-send sila sa akin ng video ng premiere night. Pinakita nila sa akin yung pila. Pinakita nila yung nasa cinema mismo. So, nakakatuwa. Nakakatuwa lang na na-experience ko to sa buhay ko, di ba? At nasama ko pa yung mom ko that time para makita rin niya kung ano yung nangyayari. How did you feel, Ada, nung pinadalan ka ng, of course, ng video, ng pictures, ng ang daming nakapila. And syempre, ibang lahi ito, na-appreciate nila yung acting mo, yung trabaho mo. Nakakaiyak. Oo, sobrang nakakaiyak talaga. And sabi nga nila sa akin, gusto nila gumawa ulit ng more projects pa daw doon. So, tingnan natin, sana soon mangyari nga yan. Kasi alam mo, na-enjoy ko yung pagpunta ko doon, yung buong proseso. And alam mo naman ako, gusto ko yung ganyan eh. Gusto ko yung wala ako sa comfort zone ko. Kasi doon ko na-realize na yun yung may magic na nangyayari kapag pinupush mo lang yung sarili mo sa mga bagay na hindi masyadong nakaplano. Dati kasi ganun ako eh. Parang kailangan alam ko bawat detalye, ano ba mangyayari, yung kalkulado mo lahat. Pero dapat mag-leave ka ng space na ma-surprise mo rin yung sarili. Oo, yung pati ikaw mismo magugulat, no? Oo. Siyempre, nga pala, kasama ka nga pala doon sa mga guest namin sa aming series of shows na to celebrate our 100th episode. Wow. Congratulations. And akalain mo, Ada, magto 2 years na pala yun? Oo, akala ko kailan lang. Di ba ako din eh. Sabi ko nga, parang ilang buwan lang. Yung pala 2 years ago, yung huling guesting mo. Uy, pero thank you, naisip mo ko. Eh, syempre. I'm proud ako sa'yo. Super. Thank you. At sa tulong mo yan, sa tulong ng 100 na nag-guest sa Updated with Nelson Canlas yan, kaya yun, nakarating kami ng 100th episode. Pero syempre, di ba, let's get personal. Okay. Siyempre, nung huli kitang na-interview 2 years ago, single blessedness. Ika nga, di ba? Pero naririnig ko, wait, you're back in the dating game? Yes! Actually, matagal-tagal na rin. Pero hindi kasi ako yung mayat-maya. Medyo may gap talaga. Kasi alam mo naman ako, hindi naman ako magbibigay ng oras ko pag parang feeling ko wala talagang walang pupuntahan. Oo. So, merong mga pinapamit sa akin yung mga friends ko, nakakatawa. Eh, ako naman, sige, game na rin naman. Kasi, why not? Malay mo, di ba? Pero dumadami yung friends ko. So, I like it. Tumalawak ang mundo ko. That's and, ngayon din na nagta-travel ako, nakakatawa. Kasi, syempre, parang, nakakamit ka ng iba-ibang klaseng tao, tapos nalalaman mo yung buhay nila, alam mo yun, parang na-enjoy ko lang talaga. Ganun pa rin naman, single, pero happy, and nag-explore. Nag-explore ang buhay. Yeah. Oy, may bago pero ka ng not exclusively. At least, not exclusively. Teka muna, yung mga dinidate mo ba sa Pilipinas? Wala pa na. Ngayon pala ako lumabas-labas. Hindi. Ayaw ng LDR. Ang ilang day ko pa lang ba dito sa Australia? 1 week pa lang. Mag 1 week bukas. So, ayaw mo ng LDR? Parang hindi ko kaya ng LDR. Though hindi ko rin naman masabi ng final kasi malay natin, di ba? Pero hanggat feeling ko lang, maaari. mas may growth siguro pag ganun. Although, depende rin kasi kung yung schedule mo, kaya naman, hindi ka naman yung tipong gusto mo, nakahug mo siya, nakikiss mo siya. Are you the type na yung kailangan nandyan siya, kailangan nakakausap ko siya ng face-to-face parate, nahug ko siya? Oo, gusto ko yung nakahug ko, nakikiss ko. Although, hindi rin naman ako yung super clingy na type kasi nga, grabe rin ako sa work ko. Marami akong mga dreams, marami akong mga goals. So,
balance lang, sakto lang. Ideally talaga, makakita ka ng tao na ipupush ka rin sa mga pangarap mo. Yung hindi ka isa-stop sa mga gusto mong marating pa sa buhay. Ang dami ko pang gustong gawin. Feeling ko nga 27 pa lang ako. Parang na-stuck ako sa 27. Hindi, pero kasi may pagka-late bloomer din naman kasi ako. Totoo naman din. Parang, ngayon pa lang din talaga ako nakaka-experience pa ng mga bagay na, yung mga iba kong kaedad, nakarami ng, alam mo yun, travel na alone, yung mga ganun na sila. At saka, di ba, if I'm not mistaken, ang sobrang non-negotiable mo, talagang kailangan approve sa pamilya mo. At kailangan mahal niya yung pamilya mo, mahal siya ng pamilya mo. Oo, malalim ang ko dyan iba yung paningin ko pagdating sa parents and sa family. Though gusto ko maging independent ako, yung tipong all around ka, kaya mo lahat. Hindi ko tatalikuran yung parents ko and yung family ko. Forever ko silang aalagaan. Totoo yan. Alam mo, importante yan. Sa totoo lang, yan yung naging mali ko doon sa previous relationships ko eh. Parang parating itsupwera yung family. Parang gano'n. Pero sabi ko gusto yung sa'yo pagkasama, di ba? At saka iba yung may blessing ng family, iba yung alam mo yung support group ninyong dalawa, pamilya mo at pamilya niya, parang gano'n. So hindi siya yung hindi siya yung exclusively for friends lang kasi 'di ba normally dati pag nagde-date ako, I don't know kung ikaw ganun din. Ang parating nangyayari is nauunang kilig doon sa friends. Na, uy, may dinidate ako, ganyan. So, sinabi ko yung huli na sinabi ko na, hindi. Kailangan alam ng parents mo, alam ng family mo, alam ng family ko. So, yes, let's agree move ako dyan. from there. 'Di ba? Ngayon, pag hindi sila approve, hindi approve yung family ko, may problema tayo. Totoo. Tsaka iba, kahit na hindi sa love life basta may ginagawa ka tapos may yes ng parents mo, magaang yun, that's the word I was aiming for, magaan. Magaan yung feeling, no? Parang alam mo na merong nakasubaybay sa likod mo, sa likod ninyong dalawa. Tsaka wala naman yung hahangarin sa'yo na makakasama sa'yo. Oo, lalo na kung, syempre, kung close siya sa pamilya mo, di ba? May hiya or may respeto dun sa pamilya mo. Kaya hindi siya gagawa ng kahit anong ikasasama mo or yung, di ba, makakasama sa'yo. Teka muna, excited ako. Ngayon ko lang narinig to eh. Gaano ka kadalas ayan, nabulol tuloy ako. Gaano ka kadalas nakikipag-date? Ako, wala namang hindi naman siya yung super tipong every week or Kapag ka lang may sinabi sa akin, tapos syempre tatanungin mo yung tungkol dun sa taong yun, and pag sa tingin mo, sige, try natin, yun. Pero siguro wala pang 5. Ay, ganun pa lang. Hindi nagmamadali si Ada. Pero, parang tsaka parang very kalmado lang. Kasi pag pinipilit mo, minsan mas lalong hindi nagtutuloy-tuloy di ba? So, mas maganda rin yung daanan mo yung friends muna kayo, tas you're just yourself. Yung hindi ka ilang or walang pressure na mag-work kayong dalawa. Pero, pag nagde-date kayo lang dalawa, nung ka-date mo, or gusto mo, may mga kasama kayo munang friends para, chill? Alam mo, may mga na-date ako na kami dalawa lang. Although yung very relaxed, ganyan. Pero meron din, lately mas ko na group. Pagka yung unang meet up nyo, group. Para rin walang pressure, mas walang pressure. Oo, para yung fun lang, no? Kaibigan muna. Oo. Tsaka kayong dalawa, pareho kayong, as in lalabas yung pagkakalog ninyo. Kasi syempre, andyan yung mga taong close mo na talaga. Mas parang feeling ko mas less yung best foot forward kung marami kayo. Yung fun lang. Totoo. Actually never ako nag-best foot forward. Pero usually kasi pagka first time mo ma-meet, medyo may pagka-stiff ka, di ba? Oo. Siyempre tinatansya mo yung tao eh. Oo. So na-realize ko lang na kapag ka-group, mas mabilis mong nakikita na, ganito pala siya. Mas lumalabas yung personality. Oo. Yun, maganda yun. Teka muna, may dating tips ka ba? Dating tips? Ako,
yun nga, kapag pumunta ka doon, relax ka lang. As in, ipakita mo, be yourself. Be yourself talaga. Kasi ganun din eh. Doon din naman mapupunta yun Lalabas Kung din hindi yun ka, eh. Oo eh. Tsaka para wala nang paligoy-ligoy pa, kumbaga. Kung hindi kayo swak, edi move on ka sa next. At least may bago kang friend, di ba? Oo, may certain way ba na ako kasi pag first date, second date, ganyan, nag-aayos talaga ako. Like, yun yung pinaka-best Ako foot yung- forward ko. Ako usually, yung the normal way kong normal bis ko, normal adult. Though kasi ako naman, may pagkama-arte din ako. So, kapag lumalabas ako, yung medyo nag-e-effort ka rin talaga eh, di Yun ba? nga eh, akala mo nag-effort si Ada, pero normal lang pala yun. Normal lang. Kasi hindi alam siguro nung ka-date mo, talagang maarte lang talaga ako. Oo, may pagkakikay. Oo, pero teka muna, pag ano ba, are there any red flags that people should watch out for pag nakikipag-date? Ako sa akin, red flag sa akin kapag yung hindi pantay yung trato. Alam mo yun, yung medyo sa waiter, Yung parang oo, yung kung paano siya hindi, makirelate. wala man lang yung pake or please or yung paggalang lang. Or Ganyan. nangaaway ng Tapos waiter, no? Oo. Just rin, tinitingnan ko rin yung kapag yung topic ba puro sa kanya. Ganun yung pagkausap mo parang may way siya na bumabalik sa kanya yung Oo. topic. Yung Ayoko ganon. ng ganyan. Oo. Yung I, me, myself, Medyo and sa I. Oo. Tsaka ko lang nung mapangmata talaga. Parang yun yung number one sa akin. Ayoko Oo. ng mga maliit ng tao or may ma-comment siya na parang gano'n, may level sa kanya yung mga tao. Ayoko yun. Oo, in short, yung kung ano yung ikaw, kung ano yung hindi mo ginagawa, ayaw mo rin ginagawa ng ka-date mo kasi hindi ka naman ganun. Yes. Oo. Ang saya-saya kaya kapag yung mga kasama mo, parang lahat ka vibes mo, lahat kaya mo kausapin, and kaya ka rin kausapin ng hindi nangingilag sa'yo, di ba? Teka muna, pag nakita mo yung red flag na yun or other red flags, paano mo dinidispatch yung date mo? Alam mo, ang hirap sabihin ng diretso. Pero parang tutuloy feeling ko mo na lang. nararamdaman naman. Hindi, tutuloy mo na lang Tuloy yung ko date. naman. Tapos i-ghosting mo na lang. mag-walk out. Hindi naman, pero parang wala nang, usually parang mapapansin mo lang na wala nang, hindi na kayo yung magde-date ulit Wala nang talaga follow-up. ng kayong dalawa lang. Oo, tsaka yung mapapansin mo rin sa the way kausapin na parang hindi flirty ang dating. Oo. So, kumbaga... Kung gusto mo nagpa-flirt. Oo, alam ko yon. Alam ko yung hindi flirty, yung hindi yung basta walang extra, ganon. Yung parang, okay, Oo. kwento, sige, okay. Wala na nung extra ganon ng mata. Oo. So, nga, no? Alam mo, natuwa ako. Ang tagal ko na parang ang tagal ko na kasing muling nakipag-date ng first Oo nga, date. no? 10 Kasi years ang tagal na kami ng mo na, husband diba? ko eh. Kaya wala na akong share na tips. Parang sinasabi ko kasi pag nakikipag-date, yun nga, katulad ng sinabi mo, pakita nyo na yung sarili nyo. Oo. Kasi magiging komplikado pa eh. Yun din na magiging rason, diba? At saka pag nakita nung ka-date nyo yung sarili nyo, tapos, and vice versa, alam nyo kung mag-move forward pa kayo. Kasi Totoo. malalaman Tsaka nyo na feeling kung ko parang, kayo. Tsaka syempre nakailang relationship ka na. So parang, siguro mas mature ka na rin. Diba? Oo. Ay, ito pa pala. Huwag nyong hanapin yung mga wala dun sa tao. Yes. Huwag mo isipin na mababago mo. Or dahil love ako, gagawin niya to. Parang hindi, ang dami ko nang nabasang ganyan eh. Na mga articles, mga libro, na parang kailangan pag minahal mo, tanggapin mo ng as is. Diba? Although syempre may room pa yan na minsan magbago nag-grow kayo or together. mag-change ng konti. Oo. Pero yung core na ugali niyan, yun na yun. Yes, yun. Yung katulad nung sinasabi mo na yun. pag yung nakikipag-away sa mga waiter, sa mga guard, ay nako, red flag sa actually hindi lang red flag sa akin yan, maroon flag pa. Hindi, tsaka take your time. Take your time na kilalanin yung tao. No rush. Kahit na anong edad ka pa, wala namang timetable yan. Diba? Oo, wala namang taning ang mga buhay natin. Pwede nating Totoo. Lalo na ngayon, di ba, napansin mo, parang mas late na ang mga girls mag-family. Talagang medyo nagsa-start muna na ibuo muna yung sarili nila.
Totoo yun, totoo yun. Ngayon, 40 na yata ang marrying age ng mga tao eh. Tsaka may mga ano na, first baby, 42. Oo, oo, palit na ng Oo. palit. Ayun. Palit na ng Wag na palit. wag na nating pag-usapan yung mga pa-baby niya. Matagal ka pa diyan. Oo, matagal pa. Oo, Parang. kwentuhan mo muna ako, syempre na nakabakasyon ka ngayon sa Australia at isang buwan ka diyan, girl. Oo, Natuloy ang tagal ko din dito, finally, diba? no? Yes, and kailan ba? Sinabi ko na to sa GMA, I think a year ago, na sabi ko nga after ng isang soap, gusto kong mag-travel ng matagal-tagal. Nagkataon lang kasi na nagsunod-sunod yung Legal Wives, yung Maria Clara, and then Love Before Sunrise. So talagang naipon talaga. This is the perfect time talaga na makapunta kaming family dito sa Australia. Oo, kasi last na nakita ko yung kuya ko, pre-pandemic pa. Yun na nga. In short kasi, Ada, Oo. humataw ka sa racket. Oo, yes, syempre alam naman tayo, pag may work, go tayo dyan. Sayang yan, di ba? Sabi ko nga, mas gusto kong magbakasyon nang wala akong iniisip na what if tinanggap ko to or sayang or ano. At least, ang ganda nung right after may ginawa ka at nabuhos mo lahat doon, andito ka naman ngayon, pwede kang munang mag-social media break, hindi mo na isipin ang trabaho. And sabi ko, flex mo yung anong yan, na yung bakasyon na yan. Talagang sabi ko nga, anak ko, Ada, nung huli tayong nag-usap, sabi ko, kailangan magbakasyon ka ng magbakasyon. Kasi yun ang kulang sa'yo. And finally, 1 month, di ba? 1 month. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, grabe. Ako rin. Natupad talaga yung, dati nasa utak ko lang to. And alam mo, ano din parang may push din. Alam mo, naniniwala ako sa mga signs Kasi madasalin akong tao, lahat ng bagay, pinagdadasal ko talaga. So, nung pinaplano ko to, share ko lang, nung pinaplano ko to, 2 ticket pa lang ang sure ko. And then sabi ko, kailangan pag-ipunan ko yung ticket ng dad ko, ng sister ko. And then, nung gala ng GMA, nanalo ko ng awards. So, kaya nakakuha ako ng ticket. Oo, so talagang sabi ko, ay, ano na to? It's a go na talaga. Parang sinabi ko ng manifesting na, yan, girl. So, minanifest mo talaga. Oo, so grabe experience na magkakatabi kami talaga dun sa plane. And nakakatuwa kasi last travel ng daddy ko, 1995. Ayan, ako nakakatuwa. Saan ka nagpupunta dyan? Ano mga favorite dito sa mong neighborhood ginagawa? ng brother ko. Naku, kumain. Pero alam mo, grabe ang walking ko dito at nadadami ko yung sister ko. So every morning, gigising kami ng 5:30 a.m. Maglalakad kami ng 1 hour o kaya mag-gym kami and then tsaka kami magbe-breakfast. Kasi dito sa Australia, karamihan, di ba, 5 o'clock ng hapon, sarado na. So, perfect talaga itong lugar na to sa akin kasi di ba, everyday naman kahit sa Pilipinas, 5 o'clock naman din talaga yung gising ko. So, ang dami ko nang na-accomplish. More of libot talaga ako. Wala akong kapaguran kapag ka nagta-travel. Parang gusto kong makita lahat kahit pa ulit-ulit. Oo, i-enjoy mo yan. Shop, pinapasok ko. Oo. Nakakatuwa. Nakakatuwa rin mag-people watching. Ang dami ko na rin nakain dito. Ay, alam mo, recently nasa Australia kami nung November. And tuwang-tuwa ako sa Australia kasi yung mga restaurants nila hindi fancy restaurants. Tapos kaya raw ganun, wala nga nung mga malalaking coffee shops Yung mga yung mga high na yung sikat na mga coffee shops. Walang ganon. Mga coffee shops na mga organic lang yung nakita namin. Ang ano daw kasi yung mga Australians, mahilig sila na yung farm to table. Kaya ang ginagawa namin, kumuha kami ng hotel na merong kitchen. Tapos bumibili kami sa grocery ng steak. Tapos niluluto namin sa hotel. And ang sarap. Grabe yung grocery nila, no? Oo, parang ayoko nang umuwi. Naaliw din ako. Alam mo yan ang laging comment nga. Laging comment ng mga nakakapunta ng Australia. Gano'ng katagal ka sa grocery? Family-oriented. Ay, sobra. Sinusuyod ko talaga. Pati yung mga di ba ang dami dito mga pharmacy. Pinapasok ko rin lahat yan. Diyos ko po yung mga beauty product, nagkalat, yung mga gamot. And feeling ko kasi parang kaugali ko yung mga tao kasi karamihan din sa kanila, di ba, naka-gym attire lang. Yes. Ganun ako kadalasan Laid back sila. Wala kang makikitang nakaporma. Wala kang nakikitang yung parang
ano na, yung Ayos na nagbibihis ng ayos. todo, 'di ba? Parating mga Oo. naka-gym clothes, yung parang maluluwag yung damit. Parang iniisip Yes. ko nga, puro mabaho sa Australia. Nahiya tuloy ako. 'Di ba Oo, parating kasi usually talaga, di ba, t-shirt lang, polong maluwang, ganyan. Tsaka ano, yun nga, ang daming coffee shops, tapos ang daming, dito napapalibutan kami ng iba-ibang klaseng gym. Sabi ko nga sa sister ko, alikay, try natin lahat. Kasi sabi ko, nakita ko meron dito na specialize ng Pilates, may cycling, meron naman yung gym na kumpleto, may classes, ganyan. So lahat talaga ginagawa namin. Kaya Ayan. kailangan bawat araw uuwi kami ng super pagod. Oo. Kaysa naman, 'di ba? As opposed to last year, umuwi ka ng super pagod because nag-taping ka. Ito naman sa paggala. Sa paggala, oo, deserve mo 'yan, girl. Deserve mo 'yan. Oh, thank you. Mm-mm. Thank you. Ada, I will end the podcast. Of course, as usual, I will turn the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin. Ano sa tingin mo ang nasa isip mo ngayon na gusto mong tanungin sa akin? Alam mo, ang tagal na nating hindi nag-heart to heart to. Kaya siguro ang gusto kong tanongin sa'yo is, kamusta ang mindset mo ngayon, ang puso mo ngayon, ang buhay mo, and kung ano yung mga goals mo, ano yung mga plano mo this year? Alam mo, maganda ang pasok sa akin ng 2024. Like, nararamdaman mo Nararamdaman mo, no? I mean, I'm sure sa'yo din na hindi katulad ng 2022, 2023, parang uncertain ka. Pero ngayong 2024, nung New Year pa lang, katabi ko nga yung husband ko, tapos nung nagpuputo ka na teary-eyed ako talaga, naiyak ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, I don't know, parang I feel something great is coming. Ganon. Sabi ko sa kanya, parang something really good is coming. And alam mo yun, ang bilis, yun lang yung downside nung 2024, parang ang bilis ng panahon, no? Pero ang maganda nga nun, parang excited ako parate, araw-araw. Yung excited akong gawin to, excited akong planuhin to, nagtayo kami ng maliit na business, yung meron na kaming coffee shop ngayon. Gusto naming, alam mo yun, na parang yung uncharted territories gusto naming pasukin. And I love it. And I want to share that feeling sa lahat ng nakakausap ko. And recently, yung nag-guest ko si Sanya Lopez sa podcast at meron siyang sinabi na parang 2024, lahat mabibiyayaan. So parang sabi ko, ay nako, gagawin ko ring battle cry yan. Kaya Ada, kailangan lahat 2024 i-share natin ang blessings natin. Lahat mabibiyayaan. Totoo yan. Tsaka hindi, natutuwa ako marinig yan from you. Kasi di ba sabi nila, pagkaramdam na ramdam mo siya, yun din yung nasa utak mo, imposible hindi siya mangyari kasi na-attract mo na siya eh. Kumbaga na-shout out mo na siya sa universe eh. So, excited ako for you kasi sabi mo something great will happen. Ang saya-saya mo. Oo, alam mo, meron akong wallpaper sa phone ko. Ang nakalagay sa phone ko is, what I aspire for is already mine. Shucks, alam mo ba kung ni akin? Ano? Good things are coming. Oy, di ba? Oh, related, magpinsan. Oo. Pero kasi di ba, pag lagi mo nakikita and like kang nare-remind, diretso ka lang dun sa direction na gusto mo. Focus ka lang dun. Kasi minsan, nawawala din, nakakaligtaan din natin, di ba? Nadadala tayo ng emosyon natin or galit. So, maganda din talaga yung, parang tayo ugali, ilagay sa telepono mo para pagkita mo. Yes. Parati ko nakikita. As in, like, parang pagising ko pa lang sa umaga, yun ang kagad nakikita ko. So, yun ang naging mantra ko. So, maganda yung feeling that you know that good things are coming. Sabi nga nila, di ba? Kapag, parang kung ano yung na-envision mo na goal mo para sa sarili mo, kailangan everyday pag-isip mo, yung kung paano ka mag-isip, paano ka kumilos, yun, yung person na, yung version ng sarili mo na gusto mong marating. Dapat ganun na yung pag-uutak mo. Ay, pag-iisip mo. Parang, i-embrace mo na yan. Sa'yo na yan. Parang gano'n. Diba? Sabi nga nila, if you want a new car, i-envision mo na nagda-drive ka na. Nandiyan na yan. Nandiyan na yan. If you want to look a certain way, i-envision mo na gano'n na ang itsura mo.
'Diba? Yes. And parati akong naniniwala na good things happen to good people. Kaya Ada, ikaw, Amen. parati ko sinasabi sa yan, Ada, alam mo yan, sa lahat ng mga problemang inano mo sa akin, In off the record. Hinima mo sa akin o in off the record natin. Pero parati ko sinasabi sa iyo, huwag kang mag-alala, Ada. Good things happen to good people. And fast forward to now, 'di ba? Alam mo, masaya ka na at yung pakiramdam mo parang walang-wala na doon sa naramdaman mo dati. And I'm so happy for you, friend. Thank you. Alam mo, malaking bagay din na hindi lang yung ikaw yung nag-shout-out ng gusto mo, pero may mga taong nagpe-pray for you and nag-shout-out din ng mga bagay na yun for you. Kaya, thank you! And deserve mo rin yan. Natutuwa ako. Deserve mo yan. Naku, thank Ay, you. naku, I'm sure. I-claim na natin. 200. Maraming salamat. Thank you sa lahat ng mga kapuso natin na gusto ko na i-take yung opportunity na sumuporta sa mga projects na ginawa ko, and ito nga yung passional palabas na sana bigyan nyo ng oras at sana magustuhan nyo yung pelikula. February 14. Mamangha kayo sa ating bansa at sa Argentina. February 14. February 14, yes. Ayan. Love Day, alam mo na. Alam mo na, Happy Valentine's, everyone. Happy Valentine's. Bye, Ada. Thank you. God bless.